Plus, shock sila. Just now, breaking news, VP Sara may ibinulgar. BBM shock dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Grabe. Okay po, grabe itong ating pag-uusapan ngayon, no? Kasi ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video at boses na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV, mga katunay, pakibisita at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow at syempre para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at mga balita na inihahatid sa atin ni Sir Don Mar. So ipagpatuloy natin. Itong interview, ito talagang si Alvin and Tourism ito talaga ang pasimuno, no, ng mga maiinit na balita patungkol po dyan sa nangyari sa The Hague. At pero ito naman ay sa tingin ko sa Paris ito. No, I think si VP Sara is now in Paris. Kasi inuubo ako Na-excite lang ako talaga dito sa balita na ito. Kasi po, binanggit po ni VP Sara na bago siya nag-resign, nandoon, meron silang office, I think ito sa Malacanang ito na pagkatapos ng pag-resign ni VP Sara, nagbeso-beso siya kay Bongbong Marcos. Yun syempre, beso-beso yan malapit ka sa mukha, bunganga, di ba? Ano yun? At sabi ni VP Sara, naaamoy niya yung alak. Ew! Yeah! Imagine that one, isang presidente, na instead na magtatrabaho ka, pero 10:30 pa ng umaga, amoy alak. Na, okay, may ano ako dyan, may reaction ako dyan. So eto, may chismis si VP Sara, no, na nagbeso-beso kay PBBM na amoy alak, aba. Tapos maaga, parang aga naman yan Hindi malay natin Sir Don Mar, kasi baka mamaya, syempre, meron kasing mga iba na humuhugot sa alak ng lakas ng loob. Di ba, meron mga ganun. Gaya ni Joel Torre, di ba? Parang siya ba yung na-interview na bago siya mag-shooting, bago pag mga malalalim na scene yung mga gagawin niya, gusto niya muna nakainom siya ng alak. Or pati si John Lloyd, para mga ganun. May mga ganun yun Ewan ko sa kanila yun kung ano. Basta may mga chismis na ganun. O kahit naman sino, yung mga ibang performer, gusto nakainom na. Baka mamaya ganun naman yun, Sir Don Mar. Bigyan na lang natin ang dahilan. Kung amoy alak siya, siguro naman, I don't know kung umagang-umaga pa lang ay nag-inuman na dyan sa Malacanang or galing siya sa inuman kagabi. Ganun lang yan. Baka hangover pa. Di ba? Kasi po, tama pala yung mga hinala natin. No? Baka mamaya may party lang nung gabi. Di ba? Nakalimutang magsipilyo. Every time na nakikita natin siya na parang hangover, yung kanyang mata na parang walang tulog, sabi ko sa sarili ko, nung sinabi yan ni VP Sara, posibleng totoo talaga yung sinabi ni VP Sara. Kasi, unang-una, hindi naman yan magsisinungaling si VP Sara. Kasi, sasabihin na naman yan ng mga loyalista na, gawa-gawa na naman ng istorya ito si VP Sara. Hindi mo masabing ganyan. Kasi, it reflects on the face. Makikita mo talaga sa mukha. Kasi minsan makikita mo, no? Parang haggard, parang ganun, parang lata-lata. Diba? Minsan, diba, pag ano ka, minsan isipin mo, kawawa naman to, itong ano natin. No? Sobrang draming trabaho, siguro busy-busy sa trabaho, ganyan. Tapos may isip mo, lagi may inom lang pala to, kaya. Mukha na galing talaga sa, inuman. Di ba? Mamaya, so yun po ang ating pag-usapan, mainit na topic ito lahat. Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys,
paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Subscribe and At follow ma-notify ang Don inyong Mark mga TV. cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook and YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Okay. So, without further ado, start na natin ha. I-play natin itong interview ni VP Sara at sinagot na nga ni VP Sara ang mga issues. Okay? VP Sara, pasok. Uy, bakit wala? Wait muna. Ayan, naka-play naman eh. Play. Good afternoon, Vice President Inday Sara Duterte. Vice President Inday, the palace has said your time as DepEd Secretary was a complete failure. This stems from your statement that the country remains at a paper and pencil in comparison to other educational system of other countries which are modernized. What is your response to that, ma'am? Oh, thank you, Alvin and Tourism, for this opportunity to speak, and explain my side. Unang-una, masabi ko yon na we're actually behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines. And I have all the right to say kung ano yung katotohanan ng bansa natin. That is covered by the freedom of speech and expression. Correct. Kasi itong administrasyon na ito, nasasaktan sila every time nare-real talk sila ni VP Sara eh. Di ba? Natin. So, dapat siguro, Dapat hindi sila masaktan. Dapat nga ma-encourage pa sila to work harder. Pero itong si Auntie Claire Castro, wala sinasabi nang natin ginawa, eh. kundi nagalit. 'Di ba? Kumbaga, kung sila napupuna sila, merong maling puna sa kanila, dapat mas lalo pa nilang ginagalingan eh. Kung ano yung nakikita sa kanilang butas, kung ano yung hindi magandang ginagawa, dapat yon is pinapatunayan nila at inaayos. Yun naman ang dapat, hindi yung babalikan din nila, magagalit din sila, maiinis sila. Kasi mas naiinis sila eh. Diba? Mas naiinis sila kaya hindi sila makapagtrabaho ng maayos dahil pinapansin nila kung ano yung nakikita sa kanila. Pero kung hindi mo papansinin yung nakikita, ilimbawa, hindi ko naman sinabing papansinin na hindi mo papansinin. Ibig ko sabihin, kung hindi mo papansinin at kung ano man yung nakita mo, na gawin mo na lang na maayos. Halimbawa, ganito, may binintang sa'yo na ganyan. O ayusin mo yun. Iklaro mo yun, ano mo yun. Diba? magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin eh. Saan ba tayo magsisimula mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tanggapin na merong problema? Yes. Yung bayan. Yun naman talaga. Pangalawa, hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Kawawa nga si So VP. talagang nararamdaman na ni VP Sara noong mga panahon na yun na talagang tagilid siya. Talagang parang napapagplanuhan na siya. Sara eh. Nakipagkaalyado kayo kay VP Sara pagkatapos nyong manalo, inaaway-away nyo na si VP Sara. Kaya nga pumapasok sa isip namin, no, sa taong bayan, na parang si VP Sara is ginamit lang dito eh. 'Di ba? Kasi alam nga natin, kung hindi gagamit ng isang Duterte, no, yung administrasyon no, yung lumaban, hindi sila mananalo kay Leni Robredo. Kasi alam naman natin si Leni Robredo, kung si PBBM lang tsaka si Leni Robredo ang maglalaban, maaaring maulit yung vice presidential election noon na nanalo si Leni Robredo. Alam din naman natin na si Leni Robredo ay may mga taga-suporta din. Kaya nga ako sa Dilawan o sa Pinklawan, kung meron sila magiging pambato, wag na yan si Risa kasi wala yan eh.
Maaaring si Leni Robredo lang talaga ang merong K ng konti. Kahit nakita natin na medyo comedy yung mga ano niya. 'Di ba? Kaya syempre, kailangan mong gumamit ng isang malakas na pangalan, gumamit ng isang malakas na puwersa, lalo na syempre, pababa pa lang si PRRD noon. 'Di ba? Kaya ganun ang nangyari. No, hindi na-expect ni BP Sara na ganito yung mangyayari na bigla akong ilalaglag bandang huli. Kasi maganda naman yung naging approach sa kanya nung una. 'Di ba? Kaya si VP Sara yung ano dito naging biktima. Kuha nyo na ang gusto nyo. Kapal lang mukha ninyo, no? Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2020. Ito para sa akin malalaman natin to sa 2028. Kapag si VP Sara tumakbong presidente sa 2028, halimbawa maglaban sila ni Leni Robredo sa presidential 2028, doon natin malalaman kung si VP Sara ba ay may naitulong nung eleksyon kay PBBM noong 2022. Kaya lumobo ang boto ni PBBM. Kapag si VP Sara ay natalo kay Leni sa 2028, ang ibig sabihin nun, walang naitulong si VP Sara nung eleksyong 2022 kay PBBM at lahat ng mga boto na nakuha ni PBBM ay sa mga Marcos talaga yun. Diba? Yun na lang. Gawa natin ng ano. Pero kapag si VP Sara ay nanalo sa 2028 at nakita natin na malaki ang lamang ni VP Sara sa kalaban niya, tapos na ang usapan. Ang ibig ko sabihin, tapos na ang usapan, alam natin na si VP Sara ay may malaking naitulong sa kandidatura ni PBBM noong 2028. Doon magkakaalaman yan. Kaya nga ngayong wala pang 2028, hinaharang na si VP Sara. Kasi alam na nila sa mga sarili nila na mananalo si VP Sara. Sila na ang umaamin na malakas ang panalo ni VP Sara sa pagiging presidente. Kaya para maging fair ang laban, para makita lang natin, para matapos na rin yung question tungkol kay VP Sara na kampo ng mga Marcos ang nagpanalo kay VP Sara. Bakit hindi natin patakbuhin si VP Sara sa 2028? Para magkaalaman at matapos na yan. Kaya kasi sabi ko, kung matalo si VP Sara sa 2028, pwede nyo na siyang upakan, pwede siyang dustahin. Di ba? Mahina ka Hindi ka naman kailangan ng 2022 ganon. Pwede kayo magsalita ng ganon. Pero pag siya ang nanalo sa 2028, ihanda nyo na yung mga tenga nyo. Or dun po na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Kasi merong meeting sa Malacanang about opening of klase na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo, pero meeting ko nung para sa kung kailan magbubukas ang klase. So after nung meeting, nag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yun? Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Okay. Merong conference table. Tapos pinapasok niya ako sa isa pang room doon sa loob. Nagmukha siyang office na may table, may office table, may lounge, merong living room. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, parang kung saan nag-gather ang mga tao. Tapos, gusto niya daw yung view na yun doon. Kaya ginawa niyang office. Sabi ko, okay. Tumanan lang ako. If you can observe, si VP Sara, detail by detail yung detalyado binanggit niyang pangyayari. Siya ng detalyado. Ito ang palatandaan ng isang tao na nagkwento ay hindi sinungaling. Oo. Even the detail hindi siya humihinto-hinto. memories niya sa nangyari ay
Hindi niya makakalimutan. Yun ang palatandaan na hindi talaga Yes, gawa-gawa ang yes, kwento. yes. Ha? Oh, yan, And then totoo. sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa'yo. Tapos binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayoko na pag-usapan kung bakit ako mag-retire. I mean, para sa akin ba, kailangan ko ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? Correct. Parang, hindi naman ako masokista na Ibig sabihin ni VP Sara dyan, ha? Nabastos na siya dahil sa ginagawa nitong si First Lady Liza Araneta Marcos. Para kasi ang nangyayari kasi parang pinaplastic na lang si VP Sara noong mga panahon na yun eh. 'Di ba? Kaya mas maganda na rin yung pagre-resign niya eh. Dahil hanggat nandiyan siya sa administrasyon, nandiyan, wala. Binabackstab lang siya. Wala talaga. Kung matatandaan nyo doon sa aeroplano nung paakyat na Para si siyang hostage dati, di ba? PBBM, kung saan siya pupunta doon, na hindi nga nirespeto si VP Sara ng First Lady. Di ba? Kung matatandaan nyo? Ano lang, inisnab ni First Lady si because sa naalala ko doon, that was the time na talagang pinutok ni former President Duterte doon sa Davao, yung unang maisog na talagang sinabi ni yung presidente natin bangag pagka umaga noon doon, no, I think umaga ba yun, the following day, hinatid ni VP Sara sa airport si PBBM. Doon na, hindi na pinansin ni First Lady Liza Araneta Marcos kung ano-anong dahilan siguro ang di ba? Doon pa lamang, that was a very big disrespect to our VP Sara. aatakihin ninyo. Hindi naman siya ang nagmura. Ang tatay naman ni VP Sara ang nagmura. Bakit ka magalit dyan, F. Eliza? Di ba? Ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na Kumbaga parang damay-damay na. the Department of Education was the department that was delivering Correct. results sa administration. So hindi na ako sabi ko, ayaw kong pag-usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayaw ko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos, ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Sabi niya, kasi di ba yung tugtong ng pagbabago, kasali naman yun sa unity noon. Ganun siya. Sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano. Kumbaga inaalok talaga siya no midterm election. So ang ibig sabihin talaga is malakas talaga si VP Sara kasi syempre hiningan mo ng tulong eh. No, na pwede ba tumulong ka sa midterm election? Kasi kung talagang mahina ang isang Sara Duterte, wala. O sige, mag-resign ka na, bahala ka sa buhay mo. O, di ba? Parang tsaka inalok pa eh. Baka may gusto ka pang posisyon dito sa gobyerno. Baka meron kang gusto. Inaalok pa eh. Talaga ina-approach pa siya ng ganyan na talagang huwag kang aalis, dito ka lang. Parang ganun eh. Gumagawa ng paraan para hindi siya umalis. So ibig sabihin yan, si VP Sara talaga is alam natin na malakas talaga at malaki yung maitutulong. Lalong-lalo na kapag eleksyon. 'Di ba? Para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignations. Na sinabi niya, mag-stay lang ako as Department Secretary o na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya, sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025, ay hindi yun actions ng taong tumitingin as failure. Correct. Oo, tama. Kasi Action kailangan pa siya eh. Hindi siya failure eh. Kailangan siya eh. Talagang pinanghihinayangan siyang mawala eh. 'Di ba? yun ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. Oh. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nila.
failure ako as a Department Sinasabi of lang nila yon kasi talagang bumukod ka na talaga. Education Secretary. Sa tingin ko, gawa-gawa na lang yan ni Gawa na Anticler lang. Castro eh. Si Castro ang nagpasimuno niyan. Nausapin na yan eh. Kasi I think hindi yan galing ni PBBM yung sinabi na failure. Gawa. Ito talagang si Castro talaga. Ano talaga? Attack dog talaga. Ang pincher dito, hindi yun. Ano yung picture? Gusto niya akong manatili. Diba? Magtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung Kaso nga, kahit sabihin ni PBBM na manatili si VP Sara dyan sa administrasyon, ang dami namang mga aso dyan na gusto siyang kagatin. 'Di ba? Kung sana ba okay lang na, kung okay sanang mag-stay siya dyan sa administrasyon eh. Kung yung mga asong gusto siyang kagatin eh, kayang swetuhin ng amo. Ang problema, hindi masweto ng amo. Kahit labasan ng pamalo, hindi natatakot. 'Di ba? So ba't mag-stay si VP Sara dyan? Eh di nilapayan dyan sa loob. ko. Nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Maga. Papa, sa oras ko. Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahuli, Hindi kaya kwentong lasing lang yun, VP Sara. Yung sinasabi sa'yo, gusto mong gano'n. Yung kasi minsan kasi kapag lasing ang isang tao o nakainom ang isang tao, no? Gaganda ng mga sinasabi. Tapos pag mong nahimasmasan, sinabi ba akong gano'n? lain kung ano yung alak na yon, whiskey. Whiskey? Ako, ang Pero hindi ko naman siya nakita. Nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi. Sa totoo pa naman, ang whiskey talaga, kumakapit ang amoy niyan. Hindi totoo yan, mga katunay. Kayo, mga katunay, yung mga umiinom dito, yung mga umiinom ng whiskey. 'Di ba? Kumakapit ang amoy ng whiskey. Mas matapang yung amoy nun. Inom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Aga. Sabi. Doon ko, Aga ng chill. doon na-confirm yung decision na mag-resign. Siguro pag beso-beso nila naamoy niya, Oo. siguro sa isip ni BP Sara sabi niya, totoo talaga yung mga sinasabi nila. Parang ganun ba? Buti hindi ka inaya mag-inuman, BP Sara. O sige, bago ka mag-resign, inuman muna tayo, toma muna tayo. Baka magbago ang isip mo. Labas mo yung problema mo sa amin, o, di ba? Minsan kasi pag umiinom ka, pwede ka maglabas ng problema. Minsan ganyan, di ba? Dadaan mo sa alak, di ba? O sige, labas mo, ibuga mo, maglasing ka na. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Correct. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre nato ngayon natin ang boses na yun ng video na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Donmar TV at syempre si VP Sara. Kayo mga katunay ng masasabi niyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.